Welcome back sa Tagalog Mystery Hub, kung saan tutuklasin natin ang mga nakakilabot na kwento, misteryo, at hiwagang hindi pa nalulutas. Huwag kalimutang mag-subscribe at pinutin ang notification bell para sa mas maraming pang kwentong punong-puno ng kababalaghan at misteryo. Sa isang tahimik at payapang bayan sa Rio Branco, Acre, Brazil, isang hindi malilimutang pangyayari ang naganap noong March 27, 2017. Si Bruno Borges, isang 24 na taong gulang na estudyante ng psychology, ay biglaang naglaho ng walang bakas. Wala siyang iniwang mensahe, walang dalang damit, at tila parang nilamon ng hangin. Hindi siya kilala bilang isang taong bigla nalang aalis ng walang paalam. Sa katunayan, isa siyang matalinong estudyante na may malalim na interes sa filosofiya, metaphysics, at extraterrestrial life. Ngunit, ang kanyang pagkawala ay mas lalo pang naging misteryo na matuklasan ng kanyang pamilya ang iniwan niyang lihim. Isang kwarto na hindi na mukhang kwarto, kundi isang sagradong silid ng kaalaman at hiwaga. Nang buksan ng kanyang pamilya ang pinto ng kanyang kwarto, pumungkit sa kanila ang isang hindi ka panipaniwalang tanawin. Wala nang kahit isang peraso ng ordinaryong kagamitan. Wala nang kama, wala nang mga dating gamit. Sa halip, ang buong pader, sahig at kisame ay punong-puno ng mga sulat kamay na teksto, simbolo at encrypted messages. Mayroon ding mga diagram, equations at esoteric symbols na tila hindi mula sa isang pangkaraniwang tao. Ang kanyang mga sulatin ay sinulat gamit ang itim at pulang tinta na nagbigay sa kwarto ng isang eerie at cryptic na aura. Ngunit ang pinakamisteryoso sa lahat, sa gitna ng kanyang kwarto, nakatayong isang estatwa ng Italian philosopher na si Giordano Bruno na tila isang susing bahagi ng hindi maipaliwanag na proyekto ni Bruno Borges. Si Giordano Bruno ay isang Renaissance philosopher noong ika-16 na siglo na may matapang na paniniwala tungkol sa infinite universe at posibilidad ng extraterrestrial life. Dahil sa kanyang mga paniniwala, siya hinatulang lumabag sa doktrinang simbahan at sinunog ng buhay noong 1600. Ang estatwa ni Giordano Bruno ay tila nagsisilbing inspirasyon o simbolo ng proyekto ni Bruno Borges. Ngunit, ano nga ba ang kanyang tunay na layunin? Bukod sa mga sulatin sa pader, natagpuan din ng pamilya ni Bruno ang isang serye ng 14 na aklat na isinulat niya gamit ang isang hindi pangkaraniwang paraan. Ang mga aklat ay maingat na nakabalot sa plastik at inorganisa sa isang partikular na pagkakasunod-sunod na tila may malalim na kahulugan. Isinulat ang mga ito gamit ang isang hindi kilalang coded language. Kaya't hindi ito basta-basta mauunawaan. Mayroon ding complex numbering system na nagpapahiwatig na ang mga aklat ay bahagi ng isang mas malalim na teorya. Ang nilalaman ay tila konektado sa sinaunang kaalaman, filosofiya at alien theories na nagpapakita ng masalimuot na ideya na maaaring hindi pa ganap na natutuklasan ng sangkatauhan. Isa sa mga deciphered na bahagi ng kanyang isinulat ay sa mapanuring tanong. Kung natanggalin mo ang pananaw ng reliyon at politika, ano ang tunay na layunin ng buhay? Isa pa natuklasang mensahe ay tila patungkol sa isang mas mataas sa kaalaman, isang uri ng karunungang di madaling maunawaan ng karaniwang tao. Habang kanyang pamilya, mga kaibigan at maging ang mga otoridad ay patuloy na naghahanap, maraming teoryang lumitaw tungkol sa kanyang pagkawala. Pagkalipas ng 4 na buwan, noong Agosto 2017, si Bruno Borges ay bigla na lamang lumitaw. Bumalik siya ng walang anumang paliwanag kung saan siya nagpunta o kung ano ang kanyang ginawa sa loob ng 4 na buwan. Hindi rin niya ipinaliwanag ang tunay na kahulugan ng kanyang mga libro at mga sinulat sa kanyang kwarto. Tahimik siya tungkol sa kanyang pagkawala at hanggang ngayon, hindi pa rin malinaw kung ano talagang nangyari sa kanya. Ang tanging tiyak ay naiwan niyang isang misteryo na hanggang ngayon ay walang kasagutan. Ang kaso ni Bruno Borges ay nanatiling isang modern day enigma. Isang halimbawa na kung paano ang paghahanap ng kaalaman ay maaaring humantong sa isang hindi maipaliwanag na karanasan. Ngunit, ang tanong ay ito, tayo ba ay tunay na handa sa mga sagot na ating hinahanap o may mga bagay na hindi dapat nating malaman? Sa huli,
Ang misteryo ni Bruno Borges ay isang paalala na ang mundo ay punong-puno ng hindi pa natin naunawaan. At marahil may mga sagot na hindi matatagpuan sa mga libro o agham, kundi sa isang bagay na higit pa sa ating kaalaman. Dahil sa kanyang malalim na interes sa extraterrestrial life, may mga nagsasabi na maaaring nakontak siya ng isang hindi pangkaraniwang puwersa. O kaya naman ay siya mismo ang naghanap ng paraan upang magkaroon ng koneksyon sa kanila. Ang ilan ay naniniwalang natuklasan ni Bruno ang isang lihim na kaalaman na nagbibigay sa kanya ng kakayahang mag-teleport sa ibang dimensyon ng mundo. Ang mas makatotohanang teorya ay sinadya niyang mawala upang subukan ang isang intelektual at spiritual na experiment. Isang pilgrimage na maaaring konektado sa kanyang mga isinulat. Ano sa tingin mo ang tunay na nangyari kay Bruno Borges? Ibahagi inyong opinion sa ibaba. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa Tagalog Mystery Hub para sa mas marami pang kwento ng misteryo. Hanggang sa muli, paalam!